sa tinig. Dear Kuya Bono, sa lahat ng sakit na dulot ng mga pagsubok sa buhay ko, masasabi kong matatag na ako. At kaya ako sumulat ulit ay dahil gusto kong manghawa ng katatagan, lalo na sa mga kasalukuyang humaharap sa pagsubok sa buhay. Magandang oras po sa lahat. Ako po si Al Jake. At narito ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Where do I begin to tell the story of how rare a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Niloko ako ni Zaira. Ang dami niyang lihim na kailan ko lang natuklasan. Palibhasa, nasa malayo ako lagi dahil nga po sa ako isang seafarer o seaman na sabi nila'y manloloko, pero kabaliktaran dahil ako ang naloko. Ang mainam lang kapag seaman ka, kahit nasa barko ka, madali ka lang makakahanap ng babae at si Lian ang aking napiling pagbalingan. Tanggap naman ako ni Lian kahit na ako ay mayroon ng anak sa unang babaeng aking minahal, kaya't makaraan ng 1 taon naming magkarelasyon ay inaya ko na siyang pakasal. Nung umuwi ako noong February 2021, nagsimula na kami sa preparations. Sinubukan na naming ayusin ang papel namin. Si Lian nagpatahi na ng kanyang gown, nakipag-usap na kami sa caterer at sa venue, nagpagawa na rin siya ng invitation, pero hindi natuloy ang kasal. Sumampa ulit ako ng barko noong May 2021 at nito lang January 2022 ako muling nakauwi. Umuwi ako para makaharap ng personal ang babaeng gusto ko na talagang pakasalan. Nakilala ko lang din siya sa Facebook, pero ayaw kasi niya magpaligaw sa Messenger. May pagka-conservative siya, Kuya Bono. Kailangan ko daw umakyat ng ligaw sa bahay nila at ipakilala ko daw ang sarili ko sa magulang niya. At ang pagpunta ko dyan sa Cagayan Valley ang una kong lakad noong dumating ako last January, only this year, 2022, upang ma-meet ko sa personal ang babaeng agad kong kinakiligan noong malaman ko pa lang ang palayaw niya. Love. Lovelyn ang pangalan niya, Love ang nickname niya. Yung tawagin siya sa palayaw niya kahit sa chat lang kami noon nag-uusap ay parang nakakakilig na. At sa 7 kong chatmate noon, Kuya Bono, ay si Love din ang pinili kong seryosohin, at habang sinusulat ko ang kwentong ito, Kuya Bono, ay buong buo na ang loob ko. Pakakasalan ko siya sa 2023.
Sasampa kasi ulit ako pagkatapos ng eleksyon. Magpaparami lang ng pera para naman mabigyan ko siya ng kasal na deserving niya. Hindi siya humihiling ng engranding kasal pero gusto ko siyang alayan ng espesyal na kasal na mas higit pa sa inaasam niya. Sina Love at Lian ay may pagkakatulad. Pareho silang muntikan ng makasal. Kasalanan ko kung bakit hindi natuloy ang kasal namin ni Lian kahit na marami na akong nagastos. Naniniwala kasi ako na ang pagpapakasal ay hindi lang dahil matatag ka na financially kundi dapat matatag ka rin emotionally. Nung panahong yun, Kuya Bono, nagdudugo ang puso ko at inuusig ako ng konsensya ko. Kaya sabi ko kay Lian, i-postpone muna namin ang kasal. Nagalit siya, umiyak, nasaktan. Nakatagpo siya ng iba, may edad na mayaman. Ayun ang kanyang pinakasalan. Hindi naman ura-uradang nagpakasal si Lian. Kinausap din muna niya ako sa messenger kasi nasa barko ako noon. Pero parang paraan lang niya yon para i-pressure ako na pakasalan ko na siya kung talagang mahal ko siya. Kaso talagang hindi ko pa masikmura ang magpakasal noon kaya hinayaan ko na lang siya. Alam ni Lian ang dahilan kung bakit ayaw ko pang magpakasal. Gusto ko din sanang hintayin muna niyang maging okay na ako. Total mga bata pa naman kami. Hindi naman siya willing maghintay kaya hinayaan ko na lang siyang magpakasal sa iba. Doon ko din lubusang napagtanto, Kuya Bono, na hindi ko ganun kamahal si Lian kaya't okay lang na hindi natuloy ang kasal namin. Pero lalaki ako at hindi tamang maging dahilan ako ng pagluha ng isang babae kaya't nakonsensya din talaga ako sa mga ibinuhos na luha ni Lian dahil hindi ko siya ipinaglaban. Nagsorry naman ako at nagpadala pa nga ako ng regalo sa kasal nila. At sa totoo lang, hindi naman ako nang hinayang, Kuya Bono, na hindi kami nagkatuluyan ni Lian. Pero si Love, sana makatuluyan ko. Simple lang siya, Kuya Bono. Babaeng probinsyana pero matalino. Teacher Pero hindi siya yung teacher na masalita. Kasi impression natin kapag teacher, makuda at laging tama. Siya hindi. Mas gusto niyang makinig kesa magsalita. Kahit sa mga video calls namin dati, ako ang makwento. Lalo na nung ramdam ko na talaga na in love na ako sa kanya. Kwinento ko na lahat kahit mga bagay na hindi niya tinatanong. Napaluha nga siya nung ikwento ko sa kanya yung nangyayari sa amin ni Zaira Tapos nung nakita kong nagpahid siya ng luha, napaluha na rin ako. Awang-awa siya sa amin ni Zaira. Si Zaira ang dahilan, Kuya Bono, kung bakit hindi ko napakasalan kaagad si Lian. Kasi nalaman ko ang katotohanan at sobrang sumaksak sa puso ko yung katotohanan yon. Nasa barko ako noon, Kuya Bono. 1 taon lang noon si ZJ na anak namin ni Zaira. May kaibigan kami ni Zaira, si Leslie, na siguro naaawa sa akin. Pero si Leslie kasi ay isa din sa mga nagpakita ng motibo sa akin noon na hindi ko lang pinatulan kasi nga in love ako kay Zaira. Chinat ako ni Leslie at sabi niya ay 2 beses na daw niya nakitang kasama ni Zaira si RJ.
Si RJ, Kuya Bono, ay schoolmate namin ni Zaira noon at isa siya sa mga binasted ni Zaira. Ang masakit pa sa kwento ni Leslie, kinausap daw niya si RJ at ang sabi ni RJ sa kanya ay si Zaira daw ang makulit na magkita sila. Siyempre hindi ako basta-basta naniniwala kay Leslie noon, Kuya Bono. Alam kong mabait siya at matino siyang babae pero mas kilala ko ang asawa ko. Alam kong mahal na mahal ako ni Zaira at kasal kami, may anak kami. At higit sa lahat, alam kong hindi ganong klaseng babae si Zaira. Hindi magagawa ni Zaira sa akin ang pagtaksilan ako. Kaya lang nung kuya ko na mismo ang nagbalita sa akin, si Kuya Ryan na siyempre ay laging nasa labas dahil siya ang nagtuloy ng lugawan business ko, ilang beses na raw din niyang nakitang magkasama sina RJ at Zaira. Pero hindi lang si Kuya Ryan at Leslie ang nakapagkwento sa akin kundi maging si Papa. At hindi raw makapaniwala si Papa dahil sa Memorial Park kung saan nakalibing si Mama niya nakita sina RJ at Zaira, parang nagdi-date daw sila. Yung mama ni RJ sa Memorial Park na yun din kasi nakahimlay. Kaya naisip ko noon na baka dinalaw ni RJ ang libingan ng mama niya at sinamahan siya ni Zaira. Ayaw kong komprontahin ka agad si Zaira, Kuya Bono, kasi wala naman akong matibay na ebidensya. At ayaw kong isipin niyang pinagdududahan ko siya. Oo, may tiwala ako kay Papa at kay Kuya Ryan. Si Kuya sanggano yon pero hindi chismoso. At lalo namang hindi mo mapagsisinungaling ang Papa ko. Ang ginawa ko, tinawagan ko si Mama Cedes, ang mama ni Zaira na siyang kasama niya sa bahay namin. Silang tatlo lang doon, si ZJ, si Zaira at Mama Cedes. Pasimple kong tinanong si Mama Cedes kung madalas bang lumabas si Zaira at kung meron bang sumusundo sa kanya. Sabi niya ay hindi naman daw madalas at wala namang sumusundo sa kanya. Kaya lang naisip ko, anak niya si Zaira, kaya't bakit naman niya ito ilalaglag kung sakali? Kaya lang later on ay napansin kong nawawalan na ng gana si Zaira na kausapin ako sa Messenger. Lagi siyang may dahilan. Masama ang pakiramdam, wala siyang boses, pagod at kung ano-ano lang. At noon, Kuya Bono, ay napagtagni-tagni ko ang mga kwento nila at ang obserbasyon ko kay Zaira. May pagkakataon noon na gusto ko nang maniwala na niloloko ako ni Zaira. Pero madalas din ay kumokontra ang isip ko. Hindi magagawa ni Zaira sa akin yun. Mahal na mahal ako ni Zaira at hindi siya ganong klaseng babae. Sa totoo lang, nakakakulta ng isip, Kuya Bono. Gulong-gulo ang isip ko noon. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Sila o ang sarili ko. Lately I've had the strangest feelings, with no vivid reasons here to find. Yet the thought of losing you been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. But when I ask will you be coming back soon, you don't know, never know. Well, I'm in a many wishes, oh my premonition me says, oh, I don't really feel
My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Is it 'cause this time could mean goodbye. Siguro nasa 5 buwan, Kuya Bono, na wala akong katahimikan habang nasa barko ako. Blinak ko na nga si Leslie dahil ayoko nang makabasa ng chat mula sa kanya. 5 beses na kasi niyang sinabi sa akin na nakita niyang masayang magkasama sina Zaira at RJ sa magkakahiwalay na araw. May isang gabi sa barko na wala talaga ako sa mood. Masakit na ang ulo ko at gusto ko nang tapusin ang mga agam-agam ko. Tinawagan ko si Zaira at inutusan ko siyang magsabi ng totoo. At ang napakasakit, Kuya Bono, ay umamin siya. May relasyon daw sila ni RJ. Hindi ko nakontrol ang sarili ko noon, Kuya Bono. Pakiramdam ko nalunod ako sa galit at puot kay Zaira. Maraming masasakit na salita ang binitawan ko sa kanya ng pasigaw at inutusan ko siyang lumayas sa bahay ko. Umiyak siya pero hindi ako naawa. Sabi ko sa kanya, kunin niya ang kalahati ng pera ko sa bangko, dalhin niya sa pag-uwi nila sa Davao, iwanan niya kay Papa ang bank book ko. Nagawa pa niya akong tawagan nung araw na aalis na sila. Nagpasalamat at humingi ng tawad. Siya ang nagdesisyon na uuwi na lang daw sila sa Davao dahil hindi naman daw siya ibabahay ni RJ. Sabi ko noon, wala akong pakialam sa inyo. Basta lumayas kayo sa bahay ko. Kung gusto mong iwanan si ZJ, iwanan mo siya kay Papa para mas malaya kayo ni RJ na gumawa ng kasalanan. Nagawa pa niya akong tanungin noon, Kuya Bono. Hindi ko na daw ba siya mapapatawad? Wala na daw ba akong natitirang pagmamahal sa kanya? Sabi ko, wala na. Pinasusuklaman kita. Nandidiri ako sa'yo. Kung nandyan lang ako, baka napatay na kita. Ikaw ay aking minahal. Kasama ko may kapal, ngunit ako pala'y naging isang hangal. Naghahanap ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan. Ulis ka na sa aking harapan. Ang daming ko sa'yo ngayon ay naglahan. Bakit ang iyong tandaan? Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, mababayaran mo. Dahil sa sama ng loob ko at para malibang kahit papano, naghanap ako ng babae sa isang dating site sa internet at natagpuan ko si Lian. Nagkakuhanan kami ng Facebook at ang Messenger ang naging tulay sa aming ugnayan. Maganda si Lian, Kuya Bono. Maputi, flawless, matalino din at sabi ko pa nga sa sarili ko, swerte ko kung siya ang maipapalit ko kay Zaira. Sineryoso ko si Lian, Kuya Bono, at tuluyan na rin akong hindi nakatanggap ng balita mula kay Zaira. Hindi na siya nagparamdam ulit at malaki naman ang perang nakuha niya sa akin kaya't mabubuhay niya ang anak naming si ZJ kahit sa 1 taon pa. Sabi ko noon, pag uwi ko, pupuntahan ko na lang si CJ sa kanila sa Davao para makita at makasama ko ang anak ko. Kaya lang 2 buwan bago ako bumaba ng barko ay nag-chat si Kuya Ryan at sinabi niyang nasa kanila si ZJ, ang anak namin ni Zaira. Dinala daw ni Mama Cedes si CJ kay Papa.
Noon ay nagpaalam si Kuya Ryan na kukuha sila ng mag-aalaga kay CJ para may makatulong si Papa sa pag-aalaga. Ang sabi ni Papa, mag-aasawa na raw ng iba si Zaira sa Davao at ayaw nung lalaki na may anak siya. Kaya inuwi ni Mama Sede si CJ at dinala nga kay Papa. Muling nagliyab ang galit ko kay Zaira noon, Kuya Bono. Sabi ko, wala na nga siyang kwentang asawa, wala pa siyang kwentang ina. Biruin mo, pinili niya yung lalaki kesa sa anak niya. Bahagya ko pa ang kinakantsawa ng sarili ko noon, Kuya Bono, kasi ang tagal-tagal ko nang kilala si Zaira. Ang alam ko, lubos ko na siyang kilala inside and out. Hindi pa pala. Ang tanga ko pa pala. Tingnan mo katotohanan na tayo'y pare-pareho lamang. May damdamin din nasasaktan, ang puso ko'y nasaan. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit ako pala'y naging isang nanay, naghahangad na isang katulad mo. Hindi ko na kailangan umalis ka na sa ating harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. Anilayan ka na, ako'y masyadong nasaktan. Ang ibig at pagsuyo na kahit kasaluha ng babayaran mo. Game na game si Lian, Kuya Bono. Kahit malayo kami sa isa't isa, nasa barko ako, nakakagawa kami ng milagro. Hindi ko na lang sasabihin kung paano, basta iba siya. Alam niyo naman ang buhay naming mga marino, malungkot. Dati may isang babae kaming katrabaho dito pero tomboy naman at mas siga pa kesa sa amin. Kaya malungkot ang buhay ng karamihan sa amin, Kuya Bono. At nung makilala ko nga si Lian, hindi na ako nainip sa mga natitirang araw ko noon sa barko. Malandi kaming dalawa, lalo na kapag mag-isa ko lang sa cabin ko. At ganun ang ginagawa namin ni Lian nung araw na yon nung mag-pop up sa messenger ko ang chat ni Kuya Ryan. Nasulyapan ko lang ang chat niya pero napansin ko ang isang word na nagpakabog sa dibdib ko. Kaya binuksan ko ang messenger ko at ganito ang nabasa kong message ni Kuya Ryan. Patay na daw si Zaira. Nagpaalam ako kay Lian at tinawagan ko si Kuya sa messenger. Kuya, ano naman yung chat mo? Kanino mo nalaman yon? Tumawag kanina si Aling Sedes kay Papa. Bakit daw namatay? Anong kinamatay? Hindi sinabi eh. Basta sinabi lang, patay na daw. Sa totoo lang, nalungkot pa rin naman ako para kay Zaira. Kaya lang malaking tanong sa akin kung ano ang kinamatay niya at kung totoo nga na patay na. Kasi ang nasa isip ko noon ay mag-aasawa pa siya. Bakit namatay? Iyon ang naging paksa ng kwentuhan namin ni Lian nung muli kaming mag-video call. Ang alam ko, malungkot ako nung ibalita ko yun kay Lian. Pero siya ay nakangiti pa at ang sabi, di pwede mo na pala akong pakasalan kasi biyudo ka na. Kakapalan siguro na mukha yung pinagawa ko kay Papa. Inutusan ko siyang humingi ng death certificate ni Zaira kay Mama Sedes at agad namang nagpadala si Mama Sedes ng kopya. Pagbaba ko ng barko, dala ko ang certificate na yon noong magpakita ako kay Lian at sa kanyang pamilya. Pero hindi naman ako pinayagang magpakasal kaagad ng legal kasi wala pang 1 taon mula nung pumanaw si Zaira.
Ang sabi ng pamilya ni Lian, kahit to follow na lang daw ang mga dokumento. May kilala daw ang mama ni Lian na pare na magkakasal sa amin. Pumayag na rin ako at nagsimula na nga kami sa mga preparations. Nagpatahiran ng gown si Lian, naghanap na kami ng caterer at venue, at nung magkasundo sa presyo ay nagpagawa na rin kami ng invitation. 2 linggo ako kina Lian, Kuya Bono. Magkatabi na kami noon sa kwarto niya sa bahay nila. Umuwi lang ako nung kasal naman ng kaklase namin si Raymart dahil kinuha niya akong abay. At sa kasal ni Raymart, Kuya Bono, ay hindi ko inaasahang makikita ko si RJ. Nagkatitigan kami nung una. Alam kong matalimang titig ko sa kanya pero siya ay yumuko. Natural guilty. Ito ang nasa isip ko noon pero nagtaka ako nung lumapit pa siya sa akin at ang sabi niya, Jake, pwede ba tayo mag-usap ng sarilinan? Tungkol saan? Tungkol kay Zaira. Para ano pa, RJ? Patay na yung tao at ako, ikakasal na rin ulit. RJ, may dapat kang malaman. Ano? Hindi ka niloko ni Zaira. Hindi ka niya pinagtaksilan at hindi totoong may naging relasyon kami. Hinila ko ni RJ noon sa isang lugar na hindi masyadong matao at doon niya ipinagpatuloy ang kwento niya. Nagpunta ako sa Davao nung nasa ospital pa lang si Zaira. Well, sorry Aljik pero minahal ko si Zaira kahit alam kong asawa mo siya. Minahal ko siya. Pero ginamit lang pala niya ako para palabasin na pinagtataksilan ka niya. Dahil ang gusto niya ay mabura ang pagmamahal mo sa kanya. Gusto niyang magalit ka sa kanya. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Para saan? Aljik, hindi mo ba alam na may leukemia si Zaira? Alam ko, pero magaling na siya. Kaya nga nagpakasal pa kami. Ewan ko, Aljik, pero yun ang kinamatay niya. Nakapag-usap pa kami bago siya nawala. At sinabi niya sa akin na may taning na siya. Pero hanggang noon, Aljik, biniling niya ako na huwag kong sasabihin sa'yo. Ayaw niyang masaktan ka. Ayaw niyang magdusa ka sa pagkawala niya. Mas ginusto niyang may galit ka sa kanya dahil naniniwala daw siya na mas madaling mawala ang galit kaysa lungkot na pagdudusahan mo kapag nawala siya. Pero hanggang sa huling sandali, Aljek, alam kong mahal na mahal ka ni Zaira. Sa ospital, nasa tabi niya ang litrato mo at litrato ng anak niyo. Iyon ang dahilan, Kuya Bono, kung bakit pinospone ko ang kasal namin ni Lian. Dahil muling pinamahayan ng lungkot at sakit ang dibdib ko. At yung pagmamahal ko kay Zaira ay muling nabuhay at nakadama ako ng matinding pagkurot sa konsensya ko. Nagpunta ako sa Davao at sinumbatan ko si Mama Cedes. Umiyak siya sa harap ko sa paghingi ng tawad. Bakit niya pinagtakpan ang katotohanan? Ang sabi niya, hiling daw yun ni Zaira. Kaya ako, andun na naman noon sa puntong nakikipag-usap ako sa patay sa sementeryo. Sa puntod ni Zaira ay natagpuan ko ang sarili kong sobra ang pag-iyak.
Muli akong sumampa sa barko kahit hindi ko nakuha ang malinaw na pahintulot ni Lian. Mahirap na siyang kausap noon. Nasaktan siya sa ginawa kong pag-postpone sa kasal namin. Umiyak siya, halos magwala, pero talagang hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang magmahal ng iba dahil sa mga nararamdaman ko noon. Hanggang sa yun nga, kinausap ako ni Lian na may nakilala daw siyang handa siyang pakasalan. Sabi ko, edi sige, pakasalan mo. Umiyak ulit at syempre nakonsensya din ako, pero anong magagawa ko? Ayaw ko pa nga magpakasal. Sariwa pa lahat ng sakit at lahat ng masasayang alaala namin ni Zaira. At kahit wala na siya, gusto kong i-enjoy noon yung mga sandaling siya pa rin ang laman ng puso ko. At pagsasawain ko pa ang isip ko sa pagbalik tanaw sa lahat ng alaala naming dalawa. Dito lang December 2021 nang tumawag si Kuya Ryan pero agad niyang ipinasa ang cellphone kay Papa. Anak, may nakita kong sulat ni Zaira para sa iyo eh. Ah? Anong sulat? Saan niyo nakita? Tanong ko. Sila na noon ang nakatira sa bahay na pinatayo ko para sa amin ni Zaira. Hinanap ko kasi yung plano nitong bahay nyo. Kailangan daw ng tubero para malaman kung saan siya maghuhukay. Meron kasing baradong tubo kaya tumawag ako ng tubero. At itong folder ng titulo ng lote nyo nakita ko. At may nakaipit na sulat si Zaira para sa'yo. Basahin mga papa. Ikaw na lang bumasa pag uwi mo. Nakakalungkot eh. Ganito na lang Papa. Papicturan nyo kay Kuya Ryan ng malinaw. Tapos isend niya sa akin. Sige. Ganun na lang. Kuya Bono, ganito ang laman ng mismong sulat ni Zaira. Mahal ko, siguro kapag nakita mo ito, wala na ako. Gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kayong dalawa ni ZJ. Sana matagal pa bago mo to makita para hindi ka naiiyak. Mahal na mahal kita at ang pinakaayaw kong gawin ay ang saktan ka. Ayaw kong makita kitang malungkot at lalong ayaw kong makita kitang umiiyak. Alam kong sobra ang pagdurusang pinagdaanan mo nung kabataan mo. At ayaw kong maranasan mo ulit yon. Ayaw kong maghirap ka. Ayaw kong magkaproblema ka. Ayaw kong masaktan ka. Pero sorry kung nasaktan kita sa ibang paraan. Alam kong nagalit ka sa akin pero panandalian lang yung galit. At ngayon, sana okay ka na. Pero kahit nasa ibang mundo na ako ngayon, gusto kong malaman mo na mahal kita. At gusto kong masaya ka lagi. At dahil dyan, gusto kong magmahal ka kaagad ng iba. Maghanap ka ng babaeng magpapasaya sa'yo kahit hindi na kasing ganda ko. Basta mahal ka niya at aalagaan ka niya at ang anak natin. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Loving you from heaven, Zaira.
Sinagot naman ako ni Love after 1 month kong panliligaw sa kanya sa personal. 7 beses yun, Kuya Bono, na nagpunta ako dyan sa Cagayan Valley para personal na manligaw. Sa 7 beses na yun sa loob ng isang buwan ay 4 na beses kong kasama si ZJ at naging close naman kagad sila ni Love. At si Love ay love na love ko na rin talaga, and as of now ay perfect someone siya para sa amin ni ZJ. Wala din akong pangit na nakita sa pamilya niya kasi lahat sila mababait at ang daling pakisamahan. Sasampa ulit ako this coming May after election at 10 buwan ulit ako sa barko. Sabi ni Love ay yun daw 10 buwan na nasa barko ako ay magiging testing period ng relasyon namin. Kung okay pa kami after 10 months, edi magpakasal na kami pagbalik ko. Mahal din ako ni Love, Kuya Bono, pero gusto lang niyang makasiguro na this time ay sigurado na siya at matutuloy na ang kasal niya. Yung unang lalaki kasing nag-alok sa kanya ng kasal ay may anak na pala sa ibang babae na hindi pa rin niya pinakakasalan. Give up siya ni Love kahit mahal niya ito kasi gusto niya ng maayos na pagsasama. Hindi lang dahil sa teacher siya kundi dahil may konsensya siya at hindi niya maatim na may babaeng masasaktan dahil inagawan niya ito ng lalaki at meron ding bata na lalaki na walang ama sa piling niya. Mabuting babae si Love, Kuya Bono, at talagang hindi ko na siya bibitawan pa. Pero sabi niya, huwag daw kami magmadali. Total 10 months lang naman. Sabi ko naman, basta walang masamang mangyari sa akin, tuloy na tuloy ang kasal namin. And actually, excited ako, Kuya Bono, sa aking pangalawang kasal. Masaya ako kay Love, Kuya Bono, at alam kong masaya din si Zaira sa heaven para sa akin. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at babalitaan na lang kita kapag natuloy ang kasal namin ni Love. Alam kong maraming tao ang dumaan sa mas matinding pagsubok kesa sa mga pinagdaanan ko. At kung ikaw, kahugot na nakikinig ngayon ay kasalukuyang sinusubok, magpakatatag ka lang at tandaan mo, may bahaghari pagkatapos ng unos. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Una sa lahat, Aljake, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng part 2 ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa Kahugot TV. Ang tanong ko lang sa iyo, nasaan ka ba talaga? Ang nabanggit mo sa iyong kwento ay pagkatapos pa ng election ka ikaw sasampa ulit. Kaya lang, bakit hindi ka nagre-reply sa aming mga emails sa iyo?
May mga tanong kasi kami tungkol sa iyong kwento. Kasi may nabasa mga akong comment. Ang sabi niya ay hindi mo man lang daw nabanggit ulit yung tungkol dun sa tao na tumulong sa iyo noon dun sa part 1 ng kwento mo. Kung hindi ako nagkakamali, Mang Edgar ba yun? Yung tumulong para ikaw ay magkaroon ng lugawan na sarili mo kung saan ka nagsimulang umasenso sa buhay. Hindi mo man lang daw ito nabanggit ulit. At ito naman part 2, ang napansin ko ay hindi mo rin nabanggit man lang si CJ. Kumusta na ba si CJ, ang inyong anak? Ilang taon na ba siya? Ang payo ko sa iyo at sa lahat ng mga kahugot nating nagbabalak ng mag-send na kanilang kwento, huwag po kayong mag-apura na maisan kaagad ang inyong mga stories. Mas maganda po yung kompleto. Take your time po, kahugot. Ano? Dito sa Kahugot TV, medyo hindi mahaba ang pila. Konti-konti lang. So, siguro kung may mga part 2s dyan sa mga CLS senders noon, you can send your story and make it complete para sa ganun ay mas magandang pakinggan, hindi ba? Wala kaming tanong sa mga isipan namin pagkatapos mabasa ang iyong kwento. Sa DKB naman at saka sa SIT, naku po, ayan, nagpaandar na ng anong tawag dyan? Makina, pasensya na kung maingay, ano? Sa SIT o Somewhere in Time ay hanggang kulang 5,000 ay pasok doon, samantalang sa DKB naman ay 7,000 words dapat. Pero huwag po kayong magmadali, mahaba po ang pila doon, okay? So, balik tayo sa iyo, Kahugot na Aljake. Thank you so much and congratulations. Sana talaga ay si love na ang makatuluyan mo. And sabi mo naman, matatag ka na. I think you're ready for every challenges sa buhay mo. But we hope and pray na talagang si love na ang para sa iyo at para sa anak niyo si ZJ. Thanks a lot and manatili kang nananalig sa Diyos. Ano? May nabasa pa akong comment na tinuruan kang magdasal. Hindi ko alam kung sang-ayon ka doon, ano? Doon sa paraan ng pagdadasal na yon. Kaya lang, I think praying doesn't have to be technical. Kailangan mo lang kausapin ng puso sa puso ang ating Diyos. And that's praying, I guess. Diba? Anyway, again, thank you so much and God bless you and your family. At ngayon sa ating mga shoutout, belated happy birthday kay Giselle Padilla. And advance happy birthday naman to Jocelyn Bernardo Pasco on April 3. On April 3. Ayan. Advance happy birthday, Jocelyn. And shoutout also to Lisa Javier, Carl Mateo Bagay, Lonzo Ball, John Ray Kilpan, shoutout sa Kilpan family ng Claveria, Cagayan. Lalong-lalo na sa aking mahal na ina na si Primrose Kilpan. Paraiso ni Mara, Lian Tubadeza, Franklin Madalang, sa asawa ko na si J.R. Raul Torres ng Kamiling Tarlac, mula kay Aiza Torres. Di ako makahinga, ang init kasi. Lahat ng taga Ramon Isabela, shoutout to you mula kay Manang Biday. Joyce Rita, Tess Vlog ng Taiwan, Ramos Family of Tuaw, Cagayan, mula kay Irene Ramos. Shoutout also to Evelyn Gaitos, John Paul Cabrera. Shoutout naman po sa anak ko, Kuya Bono, Lloyd Everest, Shira Olin at Olympus Errol po from Papa Joner and Mama Dada. I love you mga anaks. Dan Joy TV ng Alicia Isabela. Hi sa'yo, Kailian. Gabriel Agpawa of Tandul, Cabatuan, Isabela. Shoutout also to Lady 0312. Shoutout sa asawa ko na si Valendel mula kay Lotlot Limon of Hong Kong at kay Mary Rose Milanio of Cagayan Valley. Kahugot, huwag kalimutang i-type o isali ang salitang shoutout para mapasali po kayo sa ating mga shoutout sa susunod na upload po natin. So maraming salamat muli. Muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot, stay safe, and God bless us all. Palaya